Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga ginigiliw nating tagapakinig. Narito na naman po tayo sa paglalahad ng isang natatanging kwento ng buhay ng magkapatid. Sina Pedro at Juan ay makikilala ang isang matandang may-ari ng pwesto sa palengke na si Tatay Inok. Hanggang isang araw ay binulabog ng isang pangyayari ang tahimik na pamumuhay ng mga tao sa baryo. Marami ang nawawala at natatagpo ang patay sa kakahuyan na malapit sa kanilang pwesto. Kaya naman, dahil sa husay ng paggamit ng magkapatid ng sandata, ay pinagkalooban sila ng matanda ng kakaibang mga armas na magagamit nila laban sa mga aswang na kanibal. Ano kaya ang kakaibang misyon na dapat tuparin ng magkapatid? Magagawa kaya nilang ipagtanggol ang buong baryo laban sa lumalakas na puwersa ng kasamaan? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng magkapatid na matadero na kumatay sa tribo ng mga aswang. Pero bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Juan, yan na ba talaga ang isusuot mo? Ang gusot-gusot ng damit mo. Para kang hindi naghanda eh. Ano naman kung gusot yung damit ko, kuya? Hindi naman fashion show ang pupuntahan natin Trabaho ang pupuntahan natin bilang matadero. Kaya hindi na natin kailangan pang pagandahin ang suot nating damit. Pambihira ka naman, kuya, oo. Pero paano kapag kakatiwalaan na magiging amo natin? Kung mukha kang tamad mag-ayos ng sarili mo. Nakikita ka agad yan sa itsura na mag-a-apply. Sana man lang, yung maayos na damit ang isuot mo. Baka isipin nila na wala kang disiplina sa sarili mo eh. Sige na, palitan mo ng damit mo, Juan. Ako nga nasusura na akong tignan ng itsura mo eh. Paano pa kaya yung magiging amo natin? Sos, ikaw naman, kuya, masyado kang maarte. Kahit bagong plancha pa ang suot mo, alam mo, kuya, kung hindi ka marunong gumamit ng itak, wala rin yun. Ang batayan na ngayon ay hindi na tungkol sa pananamit, kundi kung gaano ka kagaling humawak ng itak. Saka kung gaano ka kabilis kumilos sa trabaho. Maganda nga ang suot mong damit. Mabagal naman na parang wala ka sa sarili mo. Wala rin sa isa yun. Saka, bakit ba palagi mo na lang akong pinakikialaman sa damit ko? Hindi naman kita pinakikialaman sa damit mo Ay nako, ewan ko sa'yo. Alam mo, Juan, hindi lang basta husay sa paghawak ng itak ang tinitignan ngayon, kundi kung paano ka magdala ng sarili mo kapag humaharap ka sa mga tao. Kailangan presentable ka kahit papano. Kung di mo kayang ayusin ang damit mo, paano pa kaya sa trabaho mo? Sige nga. Itinatama lang naman kita sa pananamit mo Tapos ikaw pa tong galit sa akin? Bahala ka na nga sa buhay mo. Basta ako, kuya, ang mahalaga, marunong akong kumatay ng hayop. Alam ko ang ginagawa ko sa trabaho ko. Mas importante sa akin yun kaysa sa kinis ng suot ko. Basta, bahala ka na nga. Pero tandaan mo, minsan, ang unang tingin ng tao sa atin ay base sa itsura. Sana lang, hindi ka mapahiya mamaya. Wala pa nga tayong nakikitang magandang pwesto na pag-a-applyan natin ng trabaho. Ang dami mo na kagad sinasabi tungkol sa akin. At sana lang talaga, hindi ka magtago sa kinis ng suot mo kung wala ka namang tapang sa pagkatay ng hayop. Kaya sigurado ko, hindi ako mapapahiya. Sige na. Hirap makipagtalo sa'yo. Pero maiba nga tayo ng usapan, Juan. Alam mo na ba kung bakit tayo sa baryo ng Kalumpit lumipat ng bahay? Hindi kasi natin makausap ng maayos si nanay dahil sa kalagayan niya. Sa tingin mo, meron kayang iniiwasan si nanay
at pinagtataguan? Aba, malay ko, ikaw ang panganay sa ating dalawa eh. Dapat alam mo yan, kuya. Juan, kaya nga ako nagtatanong sa'yo eh. Hindi porket ako ang panganay, ay alam ko nang nangyayari sa pamilya natin. Hindi ko lang talaga maintindihan eh, kung bakit nagdesisyon ng ganun si nanay. Pagkatapos na mamatay si tatay. Para bang nagbago na si nanay eh. Palagi siyang natatakot at mayroong isang taong palaging hinahanap. Baka naman hinahanap niya ay ang kanyang mga magulang. Hindi ba't kahit kailan eh, hindi pa naman natin nakikita sina lolo at lola. Pero alam mo kuya, kahit ako, nagtataka na rin eh. Bakit kaya dito pa sa baryong to tayo lumipat? Ang layo-layo na sa dati nating tirahan. Tapos, parang ang tahimik pa masyado. Parang napakaliblib. Sabi ni nanay, dito raw siya pinanganak eh. Gusto niyang bumalik sa lugar na kinalakihan niya. Bukod dun, wala na siyang ibang sinabi tungkol sa ibang dahilan. Pero kuya, bakit kaya ngayon lang niya sinabi sa atin ang tungkol sa lugar na to, no? Ang weird, no? Ang alam ko dati, wala siyang kamag-anak dito, di ba? Kaya, imposibleng mga magulang niya ang hinahanap niya. Di ba? Isipin mo, kuya. Tama ka, Juan. Yan din ang iniisip ko eh. Pero, nakwento niya sa akin kagabi. Nung bata pa raw siya, ligtas daw at masagana raw ang baryong to. Kaya naniniwala raw siyang dito tayo makakahanap ng panibagong simula ng buhay natin. Panibagong simula? Ibig bang sabihin, kuya? Gusto niyang kalimutan ang mga nangyari kay tatay? At ang paglipat lamang sa baryong to ang naisip niyang paraan para makalimutan niya ang nangyari kay tatay? Ganun ba yun? Siguro. Di ko rin alam. Pero, yun nga ang totoong dahilan ni nanay. Basta kuya, iba ang kutob ko sa bigla natin paglipat sa baryong to. Magtiwala na lamang tayo kay nanay. Malakas ang kutob kong may dahilan talaga kung bakit siya nagdesisyon ng ganito. Ang mahalaga, makahanap na kagad tayo ng trabaho para meron tayong pambili ng gamot ni nanay, di ba? Saka, maganda naman ang lugar na to ah. Tahimik at sariwa ang hangin. Malayo sa gulo at panatag ang loob ko sa lugar na to. Yun ang importante. Tahimik nga, pero parang kakaiba rin ang pakiramdam ko. Para bang may tinatago ang lugar na to. Baka naman naninibago ka lang, Juan. Basta tandaan natin, pinili ni nanay ang baryong to dahil naniniwala siyang mas ligtas tayo rito. Sana nga, kuya. Sana nga, ligtas tayo sa lugar na to. Pakiramdam ko tuloy, merong humahabol sa atin kaya nagkakaganon si nanay eh. Tignan mo nga kuya ang paligid natin oh. Hindi ka ba nagtataka? Huwag mo nalang pansinin ang paligid natin, Juan. Natural na tahimik ang lugar na to dahil nasa gitna tayo ng kagubatan ngayon. Sige na, bilisan mo na lang ang paglalakad. Kuya, saan ba tayo pupunta ngayon? Pambihira ka naman oo. Siyempre sa palengke. Kahit saan, basta merong trabaho na babagay sa ating dalawa. A-applyan nating lahat yun. Hindi pwedeng umuwi tayo nang walang nahahanap na trabaho. Hindi pwedeng umuwi tayo ng nganga. Nagmamadali sa paglalakad ang may 20 taong gulang na si Pedro, habang ang nasa huli naman ay ang 17 taong gulang niyang kapatid na si Juan. Malalaki ang hakbang ng kanilang mga paa habang tinatahak ang daan papunta sa palengke na tinutukoy ni Pedro. Yun ang baryo ng Kalumpit, tahimik at liblib na lugar na malapit sa pinakamalawak na kagubatan na bihirang puntahan ng mga tao. Habang tinatahak ng magkapatid ang daan, ay abala rin sila sa pagmamasid sa kanilang paligid. Tanging ang mga huni lamang ng ibon at kaluskos ng kanilang mga yabag sa tuyong dahon ang naririnig nila. Sa bawat hakbang, dama nila ang bigat ng kanilang dala, hindi lang ng kanilang mga sandata, kundi pati na rin ang kaba sa kanilang dibdib. Teka, isadali lang kuya. Sigurado ka bang
ito ang tamang daan papunta sa palengke? Parang paulit-ulit na lang ang nakikita natin eh. Baka naman naliligaw na tayo. Huminto sa paglalakad si Pedro at tinignan ang kanyang paligid. Ang mga puno ay matataas at siksik. Tila nagsasara sa kanilang daraanan. Muli niyang tinignan si Juan na habol na rin ang sariling hininga. Oo, Juan. Sigurado ako sa dinaraanan natin. Ang sabi kasi ni Nanay, dadaanan talaga natin ang malawak na kagubatang to. Pero kuya, matagal nang wala sa baryong to si Nanay. 10 taong gulang daw siya nang umalis dito. Marami nang nagbago dito panigurado at mahirap magtiwala sa sinasabi ni Nanay. Kuya, alam mo, sa tingin ko talaga naliligaw na tayo eh. Ano ka ba naman, Juan? Lalo lamang nangihina ang loob ko sa'yo eh. May tiwala ako sa sinabi ni Nanay. Hindi naman tayo ipapahamak nun, di ba? Sige na, maglakad pa tayong gando sa dulo. At kung nag-aalala ka, sige ganito. Maglagay ka ng palatandaan sa lupang yan. Kapag bumalik na naman tayo sa lugar na to, aba, saka tayo mag-isip na naliligaw talaga tayo. Tsaka tayo mag-isip ng paraan kung paano tayo makakalabas sa gubat na to. Palagay ko kasi tama naman ang dinadaanan natin eh. Kasi sumusunod lang naman tayo sa makinis na daan na madalas daanan ng mga tao. Oo na. Sana nga. Tama itong dinadaanan natin, kuya. Hindi na nagsalita si Pedro. Patuloy silang naglakad. Tangan ang kanilang mga itak. Ang hangin ay lumamig at tila mas lalo pang dumilim sa kanilang paligid. May mga aninong kumikilos sa gilid ng kanilang paningin. Ngunit sa tuwing lilingon sila, wala naman silang nakikitang ibang tao sa lugar na yon. Mas humigpit ang kapit ni Juan sa hawak-hawak nitong itak. Hanggang si Pedro naman ay abala sa pagtingin sa paligid. Malakas ang tibok ng kanyang puso habang nag-aalala sa kakaibang presensyang nararamdaman niya. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Juan. Halata ang panginginig sa boses nito. Kuya, pakiramdam ko. Hindi lang tayo naririto sa gubat na to. Sus, Juan! Umiral na naman yung pagiging matatakutin mo. Akala ko ba matapang ka? Hindi ba't yan ang sinasabi mo sa akin kanina? Ako ang matatakot. Oh, bakit ngayon? Nagkakaganyan ka? Ngumiti si Pedro. Pilit na nagtatapang-tapangan sa harap ng kapatid. Inaasar niya si Juan na namumutla na sa takot. Ngunit kahit siya ay nararamdaman niya ang kakaibang galaw sa kanilang paligid. Ngunit hindi niya yun maaaring ipahalata sa kanyang kapatid. Huwag kang matakot, Juan. Tandaan mo, hindi tayo ordinaryong tao lang na walang alam pagdating sa pakikipaglaban. Mahusay tayong gumamit ng sandata. Tapos dala pa natin. Mahihirapan silang lumapit sa atin. Ano man ang nasa harap natin, haharapin natin sila na magkasama. Ayos? At sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, narinig nila ang isang malalim at kakaibang alulong. Kasunod ng kaluskos na tila papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kapwa sila napatigil. Nagkatitigan at sabay na kumapit ng maigpit sa kanilang mga sandata. Pero napangiti ang magkapatid nang lumabas mula sa halaman ang malaking baboy ramo. Sinundan nila ito dahil balak nilang huliin. Pero yun pala ang tamang daan para sa labasan ng gubat. At nakita nila ang palengke na marami ng tao ang namimili. Maingay ang paligid ng palengke at sumalubong sa kanilang pang-amoy ang malansang singaw ng hangin mula sa palengke. Oh, kuya, nandito na tayo. Ito na ang palengke nila, oh. Tama naman pala ang daan natin eh. Hindi tayo naliligaw. Sabi ko na sa iyo, Juan eh. Ikaw lang naman na nag-iisip ng kung ano-ano eh. Ay nako,
Pagmasdan mo sila oh. Hindi sementado ang daan. Lupa at damo ang saig ng dinaraanan ng mga taong nagdadala ng kanilang paninda. Ang bawat pwesto ay yari lamang sa kawayan at pawid. Matagal na nakatayo sina Pedro at Juan habang nakatingin sa mga taong abala sa mga ginagawa. Mula sa kanilang kinaroroonan ay naririnig nila ang ingay ng tawanan, halakhakan at sigawan ng mga taong nag-aalok ng kanilang mga panindang isda, gulay at prutas. Sariwa ang mga yon at halatang kapipitas lang. Ang hangin ay humahalo sa samyo ng bagong lutong kakanin, inihaw na isda, at mabangong damo na nakapulupot sa mga panindang gulayin. May mga bata ring naglalaro sa tabi, tumatakbo at nagtatakbuhan sa pagitan ng mga puno. Ang mga matatanda naman ay abala sa pagbabaligtad ng mga bilao. Ang ilan naman ay abala sa pagbibilang ng sukli. Habang ang mga kinatay na karne ng baboy ay nakasabit at tumutulo pa ang mga sariwang dugo. Sa gitna ng kakauyan, ang palengke ay nagmistulang buhay na patunay ng pagtutulungan ng mga tao. Hindi ito nakatali sa modernong pamilyan, kundi sa payak na kalakalan kung saan ang isang bugkos ng saging ay maaaring ipagpalit sa isang tabo ng bigas at iba pang produkto. Natuklasan ng magkapatid na umiiral pa rin sa palengke ang pakikipagbarter. Ang barter ay isang palitan ng kalakal na walang ginagamit na pera. Ang bawat transaksyon ay sinasamahan ng ngiti at pagkikwentuhan. Parang hindi lamang kalakalan ang nagaganap, kundi pagbuo rin ng ugnayan sa gitna ng pakikipag-usap ng maayos. Habang abala sila sa pagtingin sa palengke, napako ang kanilang paningin sa isang matandang lalaki. Nag-iisa ito sa pwesto habang naghihiwa ng karne ng baka. Sa unang tingin ni Pedro, alam niya na kung anong hayop ang kinakatay ng matanda. Napatingin siya sa gawin ni Juan na doon na rin pala nakatingin. Ayos! Mukhang may trabaho na tayong maa-applyan, Juan. Pero mukha namang masungit siya, kuya eh. Alam mo ikaw, Juan, para ka talagang timang. Mamimili pa ba tayo ng papasukan trabaho? Tignan mo, sa hilerang yan, siya lang ang nag-iisang tindahan ng karne. Tsaka matanda na siya. Tsaka pansin mo, konti lang ang bumibili sa kanya ng karne, di ba? Dahil mahina na siyang kumilos at naiinip yung mga tao sa kakaintay sa kanya. Kaya sa tingin ko, siya ang dapat nating applyan ng trabaho. Ano sa palagay mo? Kuya, hindi ako mapalagay eh. Parang masungit talaga yung matanda eh. Ikaw na lang kaya makipag-usap dyan. Kung ayaw mo, diwag. Ako na lang ang makikipag-usap talaga. Hindi na hinintay ni Pedro na sumagot pa ang kanyang kapatid na si Juan. Nilapitan niya na ang kinaroroonan ng matandang naghihiwa sa mga laman ng baka na binibili naman ng isang babaeng nakatayo sa harap nito. Habang abala ang matanda, ay pinagmasdan niya ito. Ang buhok ay puting-puti na, magaspang at medyo nakasabog. Tingin niya ay 70 taong gulang na ang matandang lalaki. Ang balat nito ay kulubot at maitim dahil sa init ng araw at hirap ng magtrabaho. Sa paligid ng pwesto nito ay merong mga karne na nakasabit. Maliit ang lamesa na gawa sa kahoy. Merong nakapatong na isang gulok na putbod. Dahan-dahang lumapit si Pedro at sinimulang makipag-usap dito. Magandang umaga po. Kailangan po ba niyo ng matadero? Mabagal na iniangat ng matanda ang paningin nito. Bakas ang lalim ng mga mata na tila walang maayos na tulog.
Nakakunot ang noo nito at napatitig sa kanyang muka. Hindi agad ito nagsalita dahil tinapos muna nito ang ginagawa. Saka ibinigay sa babaeng naghihintay ang binibili nito. Maya-maya pa ay muli itong tumingin sa kanya. Seryoso at parang kinikilala siyang mabuti. Manong, ako po si Pedro. Kasama ko po ang kapatid kong bunso, si Juan. Andun po siya. Nahihiya pong lumapit eh. Balak po sana namin magtrabaho sa inyo bilang mga matadero. Kung kailangan niyo pa po ng katulong sa tindahan niyo. Bakit? Marunong ba kayo magkatay ng baka, baboy at kambing? Opo. Yun po ang trabaho namin bago po kami lumipat dito sa baryo niyo. Bagong lipat? Ang ibig niyo sabihin ay dayo lamang kayo sa lugar na to. Nako, hindi ako basta-bastang nagtitiwala sa mga dayo. Pasensya na. Sa iba na lamang kayong lumapit. Bakit naman po, Manong? Mukha po ba akong masamang tao? Paano kita mapagkakatiwalaan? Wala akong alam tungkol sa pagkatao niyo magkapatid. Isa pa, bago lang kayo sa paningin ko at mukhang hindi niyo kaya ang trabaho rito. Kung gusto niyo po, subukan po muna niyo kami ng kapatid ko. Hindi po kayo magsisisi sa pagtanggap sa amin. Sige na po, nakikiusap po kami. Kahit para lamang po sa gamot ni nanay, tanggapin niyo po kami bilang matadero. Talaga bang mapagkakatiwalaan kayo magkapatid, ha? Opo, kung gusto niyo po, kahit wala po muna kaming bayad sa unang araw ng trabaho namin para makita niyo po na nagsasabi po kami ng totoo. Hindi biro ang trabahong gusto niyong pasukan na magkapatid. Teka lang, palapitin mo nga kapatid mo dito nang pareho ko kayong makausap. Sinulyapan ni Pedro ang nakatayong si Juan. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumenyas dito para lumapit. Nagdadalawang isip pa ang kanyang kapatid na humakbang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pero sa huli ay napilitan din ito. Nang makalapit sa kanila si Juan ay naiiritang pinagalitan niya ang kapatid. Juan, ang tagal mo naman lumapit. Pasensya ka na, kuya. Pumayag na ba siya? Hindi pa. Ang gusto niya, makausap tayong dalawa. Ang kapatid mo ba, Pedro, ay nasa hustong gulang na? Ang totoo niyan wala pa po 17 taong gulang pa lang po siya. Pero malapit na po siya mag-18 taon. Ngayong buwan po. Hindi naman ako maigpit pagdating sa edad. Ang gusto ko, kaya ang trabaho at matinong kausap. Ayoko ng pasaway at tamad. Hindi ko na kayo susubukan. Tatanggapin ko na kayo sa trabaho. Pero, kaya niyo bang makakita ng hayop na papatayin nang hindi pinanghihinaan ng loob? Baka naman, hindi niyo kayang pumatay ng hayop. Naku, kayang-kaya po namin magkatay ng hayop. Sanay po kami sa ganung trabaho Huwag po kayo mag-alala. Hindi rin po kami tamad sa trabaho. Hindi po kayo magsisisi sa pagtanggap po sa amin. Hindi po namin iniiwan ng trabaho kahit gaano po kahirap. Mabuti naman kung ganon. O siya, sige na. Tatanggapin ko na kayo. Magtitiwala ako sa inyong dalawa. Pero bago yon, kilala niyo na ba ako? Hindi pa nga po Tawagin niyo na lamang akong Tatay Inok. Sige na, pwede na kayo magsimula ngayon. Yes, marami po salamat sa pagtanggap sa amin, Tatay Inok. Ako rin po. Nagpapasalamat din po ako sa inyo, Tatay Inok. Hindi po namin kayo bibiguin ni Kuya. Mabuti naman. O sige na, pumasok na kayo sa loob ng tindahan ko. May mga presyo naman na nakasulat sa papel. Kaya ayos lang ba? Naiwanan ko muna kayo magkapatid dito. Ayos lang po. Sige po, Tatay Inok. Hihintayin na lamang po namin kayo. Kung mauubos po agad ang paninda, hindi po muna kami uuwi. Sige. Baling magiging trabaho niyo magkapatid ay magsisimula ng 4:00 ng madaling araw. Dahil magkakatay pa kayo. Kung minsan naman, ay meron namang nagdadala sa akin ng mga panindang karne.
Sila na ang nagkakatay. Sige po, kami na po ang bahala rito, Tatay Inok. Salamat po uli. Iniligpit na ni Tatay Inok ang mga gamit nito at lumabas sa tindahan. Naglakad ng matanda, papasok sa kakawyan, hanggang sa mawala ito sa kanilang paningin. Nagkatingin na naman ang magkapatid dahil masaya silang dalawa na natanggap na sila sa trabaho. Ang lakas ng loob mo, kuya. Napapayag mo si Tatay Inok na tanggapin tayo sa tindahan niya. Siyempre, ako pa ba? Nakita mo naman kanina, napagod na rin si Tatay Inok. O paano, kuya? Simulan na natin ang pagpapakitang gilas sa mga tao. Dating gawi. Patutunayan natin na hindi nagkamali si Tatay Inok sa pagtanggap sa atin. Ano, game? Sige Juan, game. Gawin natin ang lahat para maipakita natin na karapat-dapat tayo sa pagiging matadero. Sinimulan na nga ng magkapatid ang pagpapakitang gilas sa paghihiwa at pagtatagtad ng mga karne. Sa loob mismo ng palengke, madaling napansin ang pwesto nina Pedro at Juan. Magkaharap na nakalagay ang kanilang mga bangkong kahoy, malinis at maayos, at sa ibabaw ay nakahanay ang mga bagong katay na karne. Mapulang baboy, manok at baka na maingat na tinatakpan ng malinis na dahon ng saging. Hindi tulad ng ibang matadero na bara-bara ang trabaho. Ang magkapatid ay kilala sa kanilang husay at linis sa pagkatay. Si Pedro, ang panganay, ay mabilis kumilos at biyasa sa paggamit ng gulok. Maganda ang bawat hiwa ng karne gamit ang kanyang kamay. Pantay, maayos at walang sayang na laman. Habang hinihiwa niya ang karne, nakikita ng mga mamimili ang kinis ng pagkakahiwalay ng taba at laman. Bagay na lalo silang hinangaan. Samantalang si Juan naman, ang nakababatang kapatid, ay mahusay sa pakikipag-usap. Sa bawat paglapit ng mamimili, ngiti agad ang isinasalubong nito, kasabay ng magalang na pagbati at pagpapakita ng iba't ibang hiwang karne na bagay sa ulam na hinahanap ng mamimili para sa iluluto ng mga ito sa tanghalian at hapunan. Walang kaalam-alam ang magkapatid na mula sa malayo ay pinagmamasdan sila ng matanda. Nakangiti at bakas ang paghanga sa magkapatid. Bili na po kayo, mga suki. Presko po at bagong katay. Halina po kayo. Libre tingin. Bili na po kayo, mga suki. Lapit, lapit lang po. Masiglang bati at alok ni Juan sa mga tao. Meron ng isang bumili na kagad na inihanda ni Juan, habang maingat na inilalagay ang hiniwang tadyang sa dahon ng saging, saka ibinalot sa plastik. Samantala, si Pedro naman ay abala sa pagpapakitang gilas sa pamamagitan ng paghawak ng itak at paghihiwa ng karni ng baka. Kahit makapal ang bahagi ng taba ng baka, ay kaya niyang hatiin ng mabilis at pantay. Dahil dito, dumagsa ang mamimili sa kanilang pwesto. Hindi lang sa gilas, sa pagkakatay na pahanga ang mga ito, kundi pati sa kanilang magalang na pakikitungo at maayos na pag-aayos ng karne. Pinagkaguluhan sila ng mga tao. Ang magkapatid naman ay hindi sila makapaniwalang dudumugin sila ng mga mamimili. Kaya lang, ang mga kasama nilang nagtitinda sa loob ng palengke ay hindi maiwasan ang hindi umirap sa kanila bilang pagpapakita ng inggit at pagkadismaya. Sige lang po. Pili lang po kayo, mga suki. Sariwa po ang tinda namin at hindi po kayo magsisisi sa aming pagkakahiwa sa karne. Hindi na po kayo mahihirapan. Iluluto nyo na lamang po. Bili na po, mga suki. Bili na po.
Dahil marami ang bumili, naubusan sila ng paninda. Nakita naman ni Pedro na merong nakatayong kambing sa gilid ng tindahan ni Tatay Inok. Nakatayo yun at may tali sa leeg. Walang pagdadalawang isip na kinatay ng magkapatid ang kambing at ipinakita sa mga mamimili kung gaano nila kabilis na napatay ang kambing. Hindi nila ito masyadong pinahirapan. Nagpalakpakan ng mga tao at sa sobrang tuwa ay nagbigay pa ang mga ito sa kanila ng karagdagang bayad. Tuluyang napuno ang kanilang pwesto ng mga tao. Nang kumalat ang balita na nagpapakitang gilas sina Pedro at Juan, nakalatag ang katawan ng kambing nang mas lalong nadagdagan ang dami ng tao. Nakapaghanda na sila ng mga kasangkapang bakal, mga pinatalas na gulok, kutsilyo at tablang kahoy. Malinis at maayos ang kanilang paligid. Bakas sa mga mata ng mga mamimili ang saya sa nakikitang palabas. Sige lang po mga suki, kitang-kita nyo naman po bagong katay. Sige po, pili lang po kayo. Kuya, mukhang nanonood na lamang sila. Parang wala naman silang balak na bumili. Ano ka ba naman, Juan? Ngayon ka pa ba mag-aalala? Panghuling katay na natin to. Mukhang ngayon lang naubos ang paninda ng matanda. Kaya simulan na natin ang pagpapakitang gilas. Alokin mo silang lahat, sige na. Pili lang po kayo mga suki. Bago ihiwain ng kapatid ko ang bahagi ng karne na mapipili nyo, magpapakita po muna kami ng husay namin sa paghiwa. Hindi nga nagtagal ay nag-agawan na ang mga tao sa pagturo kung alin bahagi ng karne ng kambing ang gusto ng mga ito. Lahat ay natandaan ni Pedro at isa yon sa kanyang mga kakayahan. Ang mabilis magmemorya ng mga bagay kahit sa unang turo lamang. Sinimulan ni Pedro ang pagpalang o pagtaga sa katawan ng kambing. Sa isang iglap, mabilis niyang naihiwalay ang malaking bahagi ng karne gamit ang kanyang gulok. Walang sablay ang bawat hiwa. Pantay at maayos. Namangha ang mga nanonood at narinig ang bulong-bulungan ng ibang taong naroroon. Dinaig pa raw nila ang matanda sa paghiwa ng karne. Kasunod naman ay si Juan, na hindi lang mahusay sa pagkakatay, kundi pati na rin sa pakikipag-ugnayan. Sa bawat hiwang ginagawa nito, ay ipinapaliwanag naman ito sa mga mamimili kung anong parte ng katay ang bagay sa sinigang, adobo o ginisa. Sa husay ng pananalita ni Juan, at kasama pa ng bilis ng kamay, mas lalo pang lumapit ang mga tao at sabik na bumili sa kanila. O mga suki, konti na lang po. Bili na po kayo, baka po kayo maubusan. Subukan niyo po itong tadyang, siguradong masarap po to para sa sinigang. Nagpatuloy ang exhibition ng dalawa. Si Pedro na nagpapakita ng tikas at bilis ng kamay sa pagkakatay, at si Juan na nagpapamalas ng galing sa pag-aalok at pagbibenta. Sa huli, halos maubos ang kanilang paninda dahil sa dami ng mamimiling naiengganyo sa kanilang ginagawa. Ang iba ay nagbigay pa ng bigas kapalit ng ibang paninda nila. Yun ang kakaibang kakayahan ng magkapatid. Malakas at mahusay silang manghila ng mga suki. Dahil doon ay hindi nila namalayan na malapit na palang dumilim ang paligid. Nagsisihan ng magkapatid dahil nalibang sila sa kanilang ginagawa at nakalimutan na rin nilang kumain ng tanghalian. Pambihira ka naman, Juan, oh. Bakit hindi mo naman pinaalala sa akin na hindi tayo kumain ng tanghalian? Sus, ikaw nga di mo rin naalala eh. Ako pa kaya. Isa pa, talagang nalibang din naman tayo sa ginagawa natin eh. Ang saya talaga no, kapag nauubos ang paninda. Masaya nga tayo, pero mga karatig naman natin na pwesto. Kulang na lang, tunawin tayo sa masama nilang tingin. Hayaan mo sila kuya.
Pareho lang naman tayong naghahanap buhay eh. Dumiskarte rin sila ng para sa kanila. Kung sa bagay, tama ka. Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila, di ba? Correct! Pagkatapos nilang mag-usap, ay nilinisan ng magkapatid ang kanilang pwesto. Si Juan ang nagbibilang ng kinita nila. Isinama nila ang kanilang bonus na nakuha sa kanilang mga suki. Habang si Pedro naman ang napunta sa paglilinis ng pwesto. Maya-maya pa ay narinig nila ang yabag ng paa ng matanda. Nakangiti itong nakatingin sa kanila ni Juan. Hindi ko akalain na ganyan pala kayo kagaling magbenta. Mahusay ang ginawa ninyo. Hindi lang pala sa gulok at pagkakatay ang lakas ninyo, kundi pati sa pakikipagkapwa-tao. Magaling. Pinahanga niyo akong magkapatid. Ngayon lamang ako nakakita ng ganong klaseng galing sa paghiwa ng karne. At naubos niyo pa ang paninda ko. Bukod pa ron, ay nakita kong binigyan kayo ng mamimili ng tip. Pero isinama niyo pa sa benta. Talaga palang mapagkakatiwalaan ko kayong magkapatid. Yun po kasi ang turo ng nanay sa amin eh. Isa pa, mahalin daw po namin ang trabaho para mahalin din daw po kami nito. Mahal po namin ang ginagawa namin, Tatay Inok. Saka, gusto po talaga namin ang ginagawa namin. Gaano na ba kayo katagal na nagtatrabaho bilang isang matadero? Si Juan po, bago lang po siya. Ako naman po, 10 taon pa lang po ako, tinuruan na po ako ni tatay kung paano po magkatay ng mga hayop. Nasa lahi po talaga namin ang pagiging isang matadero. Hanggang sa lolo po namin, matadero rin po siya. At mahusay po talaga na magkatay ng hayop. Mabuti na lamang pala at tinanggap ko kayo at nagtiwala kagad ako sa inyo. Kung ganon, sige na. Makakauwi na kayo magkapatid. Pero ibibigay ko sa inyo ang bonus nyo kanina. Hindi naman sa akin yun eh. Ibibigay ko rin sa inyo ang kinita nyo ngayong araw para meron kayong pambili ng gamot ng nanay ninyo. Naku, maraming salamat po, Tatay Inok. Napakabuti po ninyo. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil naubos ang paninda ko, malaking bagay ito para sa akin. Hindi maipaliwanag ng magkapatid ang labis na tuwa nang makita nilang nagbibilang ng pera ang matanda para iabot sa kanila. Lumapat sa palad ni Pedro ang kauna-unahang kinita nila sa unang araw ng kanilang trabaho. Habang ang natitirang pilas ng karne ng kambing ay ipinadala pa sa kanila ng matanda. Pagkatapos magpaalam ng magkapatid, ay masigla silang umuwi sa kanilang bahay. Dumaan sila sa masukal na kagubatan, dala ang kanilang mga itak. Ngunit hindi pa man sila nakakaalis sa lugar na yun, ay bigla silang nakaramdam ng kakaibang lamig ng ihip ng hangin. Napahigpit ang kapit ni Juan sa braso ng kanyang kuya. Kuya, bakit kaya sa tuwing napapadaan tayo sa bahagin to ng kakahuyan nakakaramdam ako ng takot? Takot ka dyan. Di ba't kanina naman natakot ka rin? Oh, ano nakita nating lumabas sa halaman? Hindi ba't baboy mo lang? Kaya kalimutan mo ng takot na sinasabi mo, Juan. Dahil palagi na tayong dadaan sa lugar na to magmula ngayon. Sa tuwing uuwi at papasok tayo sa trabaho. Kuya, makakatagal ako sa trabaho natin Pero sa lugar na to, sa palagay ko, hindi talaga ako makakatagal na dumaan dito. Para bang, sa tingin ko may aswang dito na bigla na lamang magpapakita sa atin Ano bang aswang-aswang ang sinasabi mo, Juan? Kasama mo naman ako, di ba? Isa pa, wala namang dapat nakatakutan sa lugar na to. Ikaw talaga, kung ano na lang ang lumalabas sa isip mo Nanatili sa ganong posisyon si Juan, habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Pedro. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit bigla silang natigilan nang marinig nila ang bulungan at boses ng mga tao sa unahan ng kanilang daan. Sa gitna ng kakahuyan ay nag-uunahan
ang mga yapak ng mga taong nagkakagulo. Nagmula ang mga ito sa kanilang likuran, papunta sa pinagkakaguluhan ng mga tao. May mga nagsisigawan at ang iba naman ay nagtatakbuhan habang bakas ang takot sa mga muka. Ang ilan ay nagtipon-tipon sa isang lugar, nakikiusyoso, nagsisiksikan upang masilip ang bangkay na nakahandusay sa damuhan. Kuya, tignan mo oh. Ano kayang pinagkakaguluhan nila? Hindi ko rin alam eh. Pero sa palagay ko, merong patay sa bahaging yun ng daan. Halika, Juan. Tignan natin. Kuya, wag na tayong lumapit. Natatakot ako eh. Baka mapanaginipan ko lang ang itsura ng bangkay. Kung ayaw mo, hindi ako na lang. Gusto ko lang makita kung bakit sila nagkakagulo sa bahaging yun. Hindi na hinintay ni Pedro na sumagot ang kanyang nakababatang kapatid na si Juan. Tinanggal niya ang pagkakakapit ng kamay nito sa kanyang braso at nilapitan ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Hinawi ni Pedro ng bahagya ang mga tao at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang isang lalaking nakadilat ang mga mata. Mabuti na lang at hindi niya pala isinama si Juan dahil kung hindi, baka mas lalo lamang matakot ang kanyang kapatid. Ang katawan ng biktima ay wasak. Ang mga sugat ay malalalim na tila pinaghahampas ng matatalim na kuko at mga pangil. Ang damit ay punit-punit na tila ba nilapa ng isang napakabangis na hayop. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib, lalo na nang marinig niya ang sinabi ng ibang taong nakasaksi na meron na naman daw na biktima ang mabangis na hayop. Isang asong gubat na palagi na lamang daw pumapatay ng mga tao na matsetsempuan sa gubat. Nag-alala bigla si Pedro na baka pati silang dalawa ni Juan ay matsempuan din ng mabangis na hayop. Naku po, Diyos ko! Anong klaseng hayop kaya may gawa nito? Napako ang paningin ni Pedro sa lalaking nagsalita. Habang nakatingin sa lalaking nakahiga sa lupa, may tali ito ng panyo sa ulo at maraming suot na kwintas. Sa tingin niya ay isang albularyo ang lalaki dahil sa mga dala nitong bote ng langis. Napatakip ng bibig ang lalaki na parabang nasusuka sa itsura ng kaawa-awang biktima. Idagdag pa ang nakakasulasok na amoy mula sa singaw ng katawan ng lalaki na parabang bagong lapa lamang ito ng hayop. Nilalangaw ang nakaluwa nitong bituka sa tiyan. May mga batang humihikbi, may matatandang nanginginig at may mga kalalakihang nagtatangkang lumapit para buhatin ang katawan ng biktima. Dapat siguro, pabakuran na lamang ang lugar na ito. Delikado na sa mga dumadaan. Meron po bang ibang daan dito kung sakali po na haharangan na po ang gubat na to? Abay, wala na. Dahil ang sinasabi ko naman ay kung pababakuran, magbibigay pa rin sila ng daan na hindi na kailangan pumunta pa rito sa gitna ng kagubatan. Aba teka, parang ngayon lamang kita nakita rito ah. Taga saan ka ba iyo? Dyan lang po kami nakatira sa paanan po ng bundok. Kasama po ng nanay kong may sakit. Naroon naman po ang kapatid kong si Juan. Takot po kasi siyang lumapit dito eh. Ako naman po si Pedro. Kayo po, ano po ang pangalan niyo? Ako si Magkepweng. Isa akong albularyo. Diyan lang din ako nakatira sa paanan ng bundok. Marami ang pumupunta sa bahay ko para magpagamot. Kaya nag-aalala rin ako sa kaligtasan ng mga pasyente ko. Abay, delikado para sa kanila. Kung meron ganong klaseng hayop na gumagala sa gubat na to at lumalapat pumapatay sa mga tao. Habang nag-uusap, si Mang Kepweng at Pedro ay palakas naman ng palakas ang bulungan ng mga tao.
Kaya nang simulan ng buhatin ng mga tao ang bangkay ng lalaki, ay nagkahiwalay ang mga taong nakikiusyoso sa biktima. Ang ibang tao ay umuwi na at ang ilan naman ay sumunod pa sa nagbubuhat ng mga kalalakihan. Nabaling ang atensyon ni Pedro sa dugong nakadikit sa lupa. Para siyang nakakita ng kakaibang bagay na nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaba. Parang isang uri ng naputol na pangil ang nasa lupa. Nang dadamputin niya na ang bagay na yon, ay pinigilan siya ni Mang Kepweng. Sandali lang, iho. Hindi pa tapos ang investigasyon. Kaya wag mo munang hahawakan ng bahagi ng lupa na yan. Pag mabuti pa ay umuwi na kayo ng kapatid mo. Delikado kung mananatili pa kayo rito. Bigla nga po kaming nag-alala ni Juan eh. Paano na kaya sa pagpasok namin sa palengke? Saan kaya kami dadaan? 4:00 pa naman na madaling araw ang pasok namin. Teka, kanina ba kayo nagtatrabaho? Kay Tatay Inok po. Tila dumilim ang anyo ni Mang Kepweng nang mabanggit ni Pedro ang pangalan ng matanda. Ngunit ilang saglit lamang ang lumipas ay napalitan ng ngiti ang labi ng lalaki. Nagtataka siya, ngunit hindi lamang niya yon pinansin dahil lumapit na sa kanilang tabi ang nakababata niyang kapatid na si Juan. Kuya, tara na. Malapit na pating dumilim ang paligid. Baka mahirapan na tayong umuwi sa bahay. Teka, sandali lang. Huwag muna kayong umalis. Meron pa akong itatanong sa inyo. Pero Mang Kepweng, baka gabihin na po kasi kami sa daan. Ganun ba? O sige, pupuntahan ko na lang kayo sa bahay niyo. Gusto niyo bang gamutin ko ang nanay niyo? Libre lang. Wala kayong babayaran. Binalot ng tuwa ang puso ni Pedro nang marinig ang sinabi na yon ni Mang Kepweng. Pati si Juan ay natuwa rin. Bigla silang nabuhayan ng loob dahil meron ng titingin sa kanilang ina na may sakit. Sige, kapag may pagkakataon, ay ako ang gagamot sa inyong ina. Sige na, magkita na lang ulit tayo. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Sana nga po'y matulungan niyo po ang nanay namin, Mang Kepweng. Tango na lamang ang itinugon ni Mang Kepweng sa kanila at tumalikod na rin ito sa kanilang harapan. Mabigat ang bawat hakbang ng lalaki na hindi sila nilingon. Habol nila ito ng tanaw at nagtataka sa kabaitang ipinakita nito sa kanila. Kahit maganda ang pakikitungo ng lalaki sa kanila, pakiramdam ni Pedro ay mabigat ang nararamdaman niyang presensya sa pagkatao ng albularyo. Natahimik ang paligid habang unti-unting nilalamon ng anino ng kagubatan ang papalayong anyo ni Mang Kepweng. Ramdam ng magkapatid ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa kanilang balat. Isang pakiramdam ng pagkailang at pagtataka ang bumalot sa kanilang dibdib. Parang may mas malalim na dahilan kung bakit nakilala nila si Mang Kepweng. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Pedro bago sila nagpasyang umalis sa lugar na yun. Walang imikan ang magkapatid habang tinatahak nila ang daan pauwi sa kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating nila ang maliit na kubo. Bukas na ang ilaw na gasera at naririnig nila ang paghahanda ng mga plato ng kanilang ina na si Aling Zenab. Nay, nandito na po kami ni Juan. May dala po kami ni Kuya para po sa inyo, Nay. Bagyang humarap sa kanilang magkapatid ang kanilang ina na si Aling Zenab. Bumakas ang tuwa sa mga mata nito nang makita silang pumasok sa loob ng kusina. Nay, magandang balita po. Natanggap na po kami sa trabahong inaplayan po namin ni Juan. Ang kagandahan po
ay magkasama kaming dalawa at mabait po ang amo namin. Nagpadala pa nga po siya ng karne ng kambing para po sa inyo. Saka po, Nay, ibinigay po niya sa amin ang kinita namin ngayong araw na to. Ang swerte po namin ni Kuya, Nay. At hindi lang po yun. Meron po kaming nakilalang albularyong titingin po sa inyo para gamutin po kayo. Totoo ba yan, mga anak? Anong klaseng trabaho bang nakuha nyo? Matadero pa rin po, Nay. Yun lang po kasi ang alam naming trabaho ni Juan eh. Nay, tinanggap po kami ni Tatay Inok bilang matadero sa palengke. Kahit mahirap po, kakayanin po namin. Ang mahalaga po ay tiyak po na may kita po kami sa araw-araw. Salamat naman sa Diyos. Matagal ko nang dasal na magkaroon kayo ng hanap buhay. Pero sigurado ba kayo, mga anak? Hindi madali ang trabaho sa katayan. Huwag niyo po kaming alalahanin, Nay. Kaya naman po namin yun eh. Malakas po ang katawan namin. Teka, sino ba ang albularyong sinasabi niyong gagamot sa akin? Si ano po? Ano nga bang pangalan nun? Si Mang Kepweng po. Mabait naman po siya eh. Tapos nagpresenta po siya sa amin na gagamutin niya raw po kayo. Mga anak, mapagkakatiwalaan ba naman siya? Baka hindi siya totoong albularyo. Isa po talaga siyang albularyo, Nay. Libre po ang serbisyo niya at hindi po nanluloko ng mga tao. Mabuti naman kung ganon. Wala nang masasaya pa sa isang ina, kundi ang makita ang kanyang mga anak na nagsusumikap at handang magtulungan. Pero salamat, dahil sa wakas ay nakakita na kayo ng albularyong gagamot sa akin. Maraming salamat talaga sa inyo, mga anak. Hindi niyo ako pinapabayaan. Patawarin niyo ako kung kayo lang ang nagtatrabaho para sa atin. Nay, huwag po kayong malungkot. Masaya naman po kami sa ginagawa namin ni Juan eh. Tsaka pangako, Nay, hindi po namin kayo pababayaan. Aalagaan po namin kayo sa abot po ng aming makakaya. Oo nga naman po, Nay. Aalagaan po namin kayo. Simula po ngayon, mas gagaan na po ang buhay natin. Basta hindi po tayo aalis sa lugar na to. Isang mahigpit na yakap ang isinukli ni Aling Zenab sa mga anak bago kinuha ang karne ng kambing na dala ni Juan. Inilagay yon sa lababo at nilinisan. Saka nilagyan ng maraming asin para bukas lutuin. Habang sina Pedro at Juan naman ay pumasok sa kanilang silid at nagpalit ng damit. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagtungo naman sila sa kusina para kumain na ng hapunan. Nagdasal muna si Aling Zenab bago sinimulan ang pagkain. Pagkalipas ng ilang minutong pagkain, ay nagligpit ng mga pinagkainan ang magkapatid, habang ang kanilang ina naman ay nagpaalam na para makapagpahinga na sa loob ng kwarto nito. Naiwan ang dalawang magkapatid na naglilinis ng lamesa. Kuya, hindi mo ba sasabihin kay nanay ang nakita natin kanina doon sa kakawyan? Ano ka ba naman, Juan? Huwag kang maingay. Hinaan mo lang ang boses mo. Baka mamaya marinig niya tayo eh. Bakit naman natin sasabihin kay nanay ang tungkol sa nangyari sa kakawyan? Alam mo naman na may sakit siya, di ba? Gusto mo bang mag-alala pa siya? Ikaw, hindi ka talaga nag-iisip eh. Oo na, hindi na ako nag-iisip. Nag-aalala lang naman ako kay nanay eh. Meron ba nag-aalala na ganyan? Tatakutin mo pa si nanay? Sige na nga, magugas ka na nga lang ng plato. Inaantok na ako. Dapat talaga malaman ni nanay yun, kuya. Para mag-iingat din siya kapag wala tayo. Kung hindi niya alam ang tungkol sa nakita natin kanina, hindi siya mag-iingat, di ba? Saglit na napaisip si Pedro dahil sa sinabi ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi niya kagad naunawaan ang ibig sabihin ng kapatid, pero mas pinili na lamang niya na manahimik. Ihahanda na lamang niya palagi ang maliit na itak sa lugar na mabilis makikita ng kanyang ina. Bigla tuloy ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib dahil mag-isa lang ang kanilang ina kapag sila ay nasa trabaho. Hoy, kuya! Kuya! Oh,
Pambihira ka. Natulala ka na dyan. Ano, naisip mo na ba kung anong ibig ko sabihin? Tumigil ka na nga, Juan. Matulog na tayo. Maaga pa tayong gigising. Huwag na natin pag-usapan yan. Walang mangyayaring masama kay nanay, tapos. Iniwan ni Pedro ang kanyang nakababatang kapatid na naghuhugas ng plato sa lababo. Nauna siyang pumasok sa kanilang kwarto. Nahiga siya sa kanyang katre, habang sa kabilang gilid naman ng silid ay ang katre naman ni Juan. Hinintay niyang makapasok ang kapatid bago siya tuluyang natulog. Kinabukasan ay nagising ang natutulog na diwa ni Pedro sa mahinang pagyugyug ng kamay ni Juan sa kanyang balikat. Kuya! Kuya, gising na! Kuya! Magluluto pa tayo ng sinaing eh. Akala ko ba maaga tayong gigising? Bahagyang kinusot ni Pedro ang kanyang mga mata at napatingin sa labas ng nakabukas niyang bintana. Medyo madilim pa sa labas, pero nasanay silang dalawang magkapatid na magising ng ganung oras. Muling sinulyapan ni Pedro si Juan. Tapos na itong maligo. Umalis ito sa kanyang harapan at lumabas ng kanilang silid. Iinat-inat na bumangon si Pedro. Paglabas niya ay nagpaparikit na ng apoy sa kalan si Juan. Diretso naman siya sa likod ng kanilang bahay, kung saan ay naroon naghihintay ang isang malaking drum na may laman na tubig. Ngunit bigla siyang napatingin sa paligid ng kanilang bahay. Pakiramdam niya ay merong ibang tao na naroroon. Sinong tao dyan? Juan? Juan, ikaw ba yan? Anak ng putya, oo. Huwag mo naman akong tatakutin ng ganyan, Juan. Juan, sinasabi ko talaga sa'yo ha. Tatamaan ka sa akin. Sigaw ni Pedro habang nakatingin sa madilim na bahagi ng kakawyan. Maya-maya pa ay narinig niya ang malakas na yabag ng paa. Papalapit sa kanyang kinaroroonan. Lumabas sa kabilang pintuan ng kusina si Juan. Kaya nakumpirma ni Pedro na hindi ang kapatid niya ang nararamdaman niyang presensya sa paligid. Hoy kuya, bakit ka ba sumisigaw? Ang lakas-lakas ng boses mo, baka mamaya niyan magising pa si nanay. Para kasing may tao ko nakita eh. Akala ko talaga ikaw at tinatakot mo lang ako. Paano ako? Nakita mo naman akong nagluluto sa kalan kanina, di ba? Ay nako, diyan ka na nga. Bilisan mo na ang paliligo mo, kuya. Guni-guni mo lang ang nararamdaman mo. Sige na. Naiirita na iniwan siya ni Juan. Kaya naman, nagmamadali na rin siyang nagbuhos ng tubig sa katawan. Pagkatapos ay nagpalit na rin ng damit. At habang naghihintay ng pagluluto ng sinaing, hinasa naman ni Pedro ang kanilang mga gagamitin na itak bago inihanda ang pagkain ng kanilang ina. Pagkatapos nilang maisara ng maayos ang bahay, ay nagsimula na ang magkapatid sa paglalakad papunta sa palengke. Dala ang kanilang lumang gasera dahil medyo madilim pa rin ang daan. Tahimik na naglalakad ang magkapatid na sina Pedro at Juan sa makitid na daan ng kakawyan. Ang kanilang mga yapak ay marahang dumadagundong sa tuyong mga dahon at sanga na nakakalat sa lupa. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad, tila ba may kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Isang katahimikan na hindi karaniwang nararanasan sa gubat. Bigla, sa may di kalayuan, namataan nila ang mga anino ng mga taong nagkakagulo na sa unahan ng kanilang daan. Nakita rin nila si Tatay Inok na abala sa pagtingin sa isang nakahandusay na katawan ng isang lalaki. Agad na nagmamadaling lumapit ang magkapatid at tumambad na nga sa kanilang paningin ang isang bangkay. Halos kapareho yun ng itsura sa naunang biktima.
Luray-luray ang damit. Wasak ang katawan. Puno ng kalmot at kagat ang balat. Ngunit sa pagkakataong yun, ay wala ng lamang loob ang lalaki. Walang mga mata at putol ang mga braso. Mas brutal ang kamatayan ng lalaki at mahirap ng paniwalaan na mabangis na hayop pa rin ang may gawa noon. Nakita ni Pedro na hinawakan ni Tatay Inok ang katawan ng biktima. Tila ba sinusuri nito ang bawat sugat ng lalaki, kasabay ng pagtayo nito na walang imik at pailing-iling na hindi inaalis ang paningin sa katawan ng kaawa-awang lalaking nakahiga sa lupa. Kuya, isa na naman bang kayo natagpuan ng mga tanod? Natatakot na ako, kuya. Bakit kaya merong ganito sa baryong to? Akala ko ba sabi ni nanay ligtas tayo rito. Tumahimik ka na nga muna, Juan. Parang ang hirap naman paniwalaan na mabangis na hayop ang may gawa niyan. Hindi nakatiis si Tatay Inok at lumapit ito sa magkapatid. Bigla itong nagsalita at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Hindi isang mabangis na hayop ang may gawa sa karumal-dumal na sinapit ng lalaking yan, Pedro. Kundi isang mabangis na tao na merong lahi ng kanibal. Isang nilalang na kumukuha ng lakas sa sariwang dugo ng tao at mas malupit pa sa mga aswang. Ano po, Tatay Inok? Kanibal? Paano po nagkaroon ng kanibal sa baryong to, Tatay Inok? Dahil hinahanap nila ang pinakamahusay na manunugis ng kanibal na gusto nilang gantihan. Pero bakit po nila kailangang mandamay ng ibang tao? Ito ang paraan nila ng pagpaparamdam sa manunugis na matagal na nilang hinahanap. Natitiyak kong alam na ng mga kanibal ang pinagtataguan ng taong manunugis ng mga aswang. Kuya, wag na kaya tayo magtrabaho kay Tatay Inok. Baka mamaya niyan tayo ang matsyempuhan. Ganitong oras pa naman tayo umaalis ng bahay. At saka, nag-aalala ako para kay nanay. Hindi sila pumapatay ng babae, Juan. Ginagawa nilang palahian ng babae at binabasbasan ng dugo para umanib sa kanila. Kung mapapansin nyo, mga lalaki lang ang namamatay. Nang una, ay nawawala lang ang mga lalaki sa baryo. Pero ngayon, pumapatay na sila bilang pagpapakita ng hamon sa taong manunugis na balak nilang gantihan at patayin. Tatay Inok, sa palagay ko naman po ay alam na rin po ng manunugis na yun kung malapit na po ang aswang na kanibal sa kanyang lugar. Dapat po magpakita na po siya. Kasi marami na pong nadadamay. Teka, Tatay Inok, ano po bang klase ng kanibal ang sinasabi niyo? Isa silang buong tribo na kumakatay sa kanilang biktima. Grupo-grupo sila kung umatake sa manunugis ng mga aswang. Pero dahil mahusay ang manunugis, hindi nila ito mapatay-patay. Kaya ang pagpapakita nila ng paghihiganti sa manunugis ay sa pamamagitan ng pagpatay sa mga kababaryo nito. Kaya nga pagkatapos kong mabalitaan ang mga nangyari kahapon, ay bigla akong nag-alala sa inyo magkapatid. Kaya naman sinundo ko kayo at ito ang nadatnan ko. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Pedro habang nakatingin sa lalaking nakahandusay sa lupa. Binuhat ito ng mga kalalakihan at sumabay na ang magkapatid kay Tatay Inok papunta sa palengke. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang kinaroroonan ng palengke. Wala pang halos na tao, ngunit bakas ang lungkot sa paligid. Maya-maya pa, nagsimula na ang magkapatid na magkatay ng 2 baboy para sa kanilang ititinda. Habang si Tatay Inok naman ay tahimik at malungkot na nakaupo sa bangko. Habang wala pang bumibili sa kanilang tindahan,
ay hindi maiwasan ni Pedro na hindi tanungin ang matanda tungkol sa pamilya nito. Tatay Inok, mawalang galang na po. Nasan po ba ang pamilya nyo? Wala po kasi kaming nakikitang kasama nyo sa tindahan eh. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Tatay Inok bago ito tumingin sa kanilang gawi. Malungkot ang mga mata nitong nagsalita. Naubos ang pamilya ko nang biglang sumalakay ang mga aswang na kanibal sa baryo namin. Namatay ang aking asawa, 3 anak, at ang bunso kong anak na inanod ng rumaragas ang tubig dahil sa pagtakas namin. Sa isang iglap, nawala ang aking pamilya. Hindi ko matanggap ang pagkawala nila. Para ako mababaliw sa labis na sakit. Kaya mas pinili kong lumayo at bumalik sa baryong ito, kung saan dito ipinanganak ang bunso ko. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na sana buhay pa rin ang bunso ko. Ikinalulungkot ko po, Tatay Inok. Napakalungkot po pala na naging buhay nyo. Pasensya na po. Hindi ko na po sana naitanong. Kami naman po, Tatay Inok, ulila na rin po kami sa ama. Namatay po siya sa pangangaso at sinabing nilapa raw po ng isang mabangis na hayop sa gubat. Pero Tatay Inok, hindi po ako naniniwalang mabangis na hayop po ang pumatay sa kanya. Wala po kasing iniwan ng itsura ng pagkamatay ni tatay sa itsura po ng bangkay kanina. Kaya sigurado po ako na biktima rin po si tatay na sinasabi niyong aswang na kanibal. Kaya nga po, lumipat kami rito ni nanay. Ligtas daw po kami rito. Walang ligtas sa lugar na ito, Pedro. Kahit saan ka magpunta, palaging merong naghihintay na panganib. Parang ako, ilang beses akong nagtago at nagpakalayo-layo. Pero nahahanap pa rin nila ako. Ano pong ibig niyong sabihin, Tatay Inok? Naramdaman ni Pedro ang paglapit sa kanila ni Juan na nagtataka na rin sa seryoso nilang pinag-uusapan. Saglit na tumigil si Tatay Inok sa pagsasalita at napatingin sa kanilang dalawang magkapatid. Ang totoo, ang manunugis na hinahanap ng mga aswang na kanibal at gustong paghigantihan ay walang iba kundi ako. Ako ang manunugis ng aswang na kumalaban sa kanila noon. Pero matanda na ako ngayon at wala nang kakayahang lumaban pa sa kanilang puwersa. Pero, Tatay Inok, bakit niyo po sinasabi sa amin to? Nang makita ko kayo, kung gaano kayo kahusay humawak ng itak, parang nakikita ko ang sarili ko sa inyo noon. Tulungan niyo ako. Naharapin ang mga aswang na kanibal. Gusto kong pigilan niyo sila sa pag-aasik nila ng lagim bago pa nila maubos ang mga tao sa baryong ito. Po, bakit po kami, Tatay Inok? Hindi ko alam kung bakit sa inyo ako nagtitiwala. Matagal kong itinago ang sikretong ito sa mga tao. Pero lubhang magaan ang loob ko sa inyong magkapatid. At alam ko na malaki ang maitutulong niyo sa akin. Kayo ang nakikita kong tatapat at lalaban sa mga aswang na kanibal. Pero, Tatay Inok, hindi po sapat ang kakayahan namin magkapatid para labanan sila. Tama. Hindi pa nga sapat ang kakayahan nyo. At hindi sapat ang husay lang sa paggamit ng sandata. Ang dapat sa inyo ay tapang at tatag ng kalooban sa pakikipaglaban. Kailangan ko muna kayong sanayin sa paghawak ng sandata. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamalakas na sandatang ginamit ko sa pakikipaglaban ko noon sa mga aswang. Tumayo ang matanda at pumasok sa maliit nitong silid. Pagbalik nito ay meron na itong dala
na 2 kaluban na gawa sa goma. Ibinigay sa kanila ang mga yun. Tig-isa sila ng kagamitan. Pinagmasdan ng magkapatid ang sandatang nasa kamay nila. Pedro, para sa iyo itong jungle bolo. Ibinibigay ko yan sa iyo. Batay sa nakikita kong kakayahan mo. Ang jungle bolo ay isang uri ng malaking gulok na gamit sa kagubatan. Malapad at mabigat ang talim. Bagyang nakakurba pababa ang dulo, kaya't mahusay itong pamputol ng makakapal na sanga at kawayan. Ang haba ng talim ay karaniwang umaabot mula 14 hanggang 18 pulgada. Makintab ang bakal na wari dumaan sa maingat na pagpapanday. Ang hawakan nito ay gawa sa matibay na kahoy o minsan ay sungay ng kalabaw. Makinis, ngunit matatag sa pagkakadikit. Madalas ay may ukit ito o simpleng palamuti sa hawakan na nagpapakita ng husay ng panday na gumawa dito. Ang kabuuan ng jungle bolo ay may bigat na sapat para magamit hindi lang sa gawain sa kagubatan, kundi maging sa pagtatanggol kung kinakailangan. Sa unang tingin, matapang at mabagsik ang anyo ng sandata. Parang isang kasangkapang likas na ginawa para ipaglaban sa mababagsik na nilalang. Sunod naman na hinarap ni Tatay Inok ay ang natitigilan pa rin na si Juan dahil kakaiba ang sandatang ibinigay ng matanda rito. Sa'yo naman, Juan. Bagay sa'yo ang sandatang Chris. Minana ko pa yan sa kaibigan kong Muslim. Ang Chris ay isang sinaunang sandatang katutubo na may kakaibang anyo at kagandahan. Ang talim ay mahaba at makitid. Ngunit ang pinakakilala rito ay ang alon-alon o alon na hugis ng ilang bahagi ng talim na parabang dumadaloy na tubig. Napakatalas nito at parehong nakapangingilabot at nakakatakot ang dating. Ang bakal ay makintab. Ang hawakan nito ay yari sa matibay na kahoy o sungay ng hayop. At madalas ay may ukit ng maselang disenyo na nagpapakita ng kultura at paniniwala ng mga gumagawa nito. Ang itsura ng sandata ay bahagyang nakakurba o pinalapad na nagsisilbing dagdag proteksyon sa kamay ng gumagamit. Karaniwang nakalagay ito sa isang malapad na baluti o kaluban na yari sa kahoy at minsan ay pinapalamutian ng makukulay na tela at metal. Hindi lamang ito itinuturing na sandata sa labanan, kundi sandata rin para ipagtanggol ang sarili laban sa mga nilalang na magtatangka sa buhay ng may hawak nito. Wow! Ang astig naman po ng sandatang Chris, Tatay Inok. Para na po akong tunay na manunugis ng mga aswang. Parang isang mandirigma. Hindi biro ang makakalaban nyo. Buhay nyo ang nakataya rito. Kaya kailangan maging biyasa kayo sa paggamit ng inyong mga sandata. Pero Tatay Inok, mas kailangan po namin magtrabaho para sa nanay namin na may sakit. Huwag kayong mag-alala. May sahod pa rin kayo sa akin. Basta tutulungan nyo kung labanan ng mga aswang na kanibal. Kailangan nyo ng mas matinding pagsasanay bago natin hahanapin ang kuta nila. Malakas ang kutob kong nasa kagubatan ng tribo nila at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para sumalakay sa atin. Sige o, nakahanda po kaming tumulong Tatay Inok. Gagawin po namin ang lahat na makakaya namin para magawa ang misyon. Tatay Inok, kailan mo po kami tuturuan? Pwede po bang umuwi na muna kami ni Kuya? Bigla po kasi ako nag-alala para kay nanay eh. Sige, kayong bahala. Basta pumunta na lamang kayo dito para makapagsimula tayo sa pagsasanay. Pero bago yon, ubusin muna natin ang ating tinda
bago tayo magsara. Katulad ng inaasahan, nagtinda muna ang magkapatid ng mga karne. Mabilis nilang naipaubos ang paninda at maaga silang nagsara ng tindahan. Pagkatapos naman ay nagpaalam na rin ang magkapatid. Sinimulan na nilang maglakad pabalik sa kanilang bahay. Wala silang inikan habang tinatahak ang daan. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay nakasalubong nila si Mang Kepweng. Malapad ang pagkakangiti nito sa labi habang nakatingin sa kanilang dalawa. Oh, mabuti naman at nakita ko kayo magkapatid. Pupunta sana ako sa inyo sa palengke. Bakit po, Mang Kepweng? Gusto kong makita nanay niyo. Wala akong pasyente ngayon eh. Tamang-tama sana para magamot ko na kagad ang nanay niyo. Nagkatinginan ang magkapatid. Hindi nila alam kung ano ang isasagot sa lalaki. Ngunit tumango naman si Pedro kay Juan bilang pagpapakita ng pagsang-ayon nito sa sinasabi ni Mang Kepweng. Pero hindi yun nakaligtas sa paningin ng albularyo. Bakit parang wala kayong tiwala sa panggagamot ko? Hindi naman po sa ganun, Mang Kepweng. Kaya lang po wala po kasi kaming pambayad sa inyo eh. Ano ba naman kayo? Sinabi ko na nga na libre ang aking serbisyo. Magaan kasi ang loob ko sa inyo dalawa na magkapatid. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na! Huwag na kayong mahiya. Pampihira naman kayong dalawa. Kuya, libre naman pala eh. Sige po, Mang Kepweng. Sumama na po kayo sa amin ni Kuya, pauwi na po kami. Maaga po kasi kami nagsara ngayon eh. Aba, maganda yun ah. O sige, kung gano'n ay sasama na ako sa inyo. Habang naglalakad, ay nag-usap ang tatlo tungkol kay Tatay Inok. Kaya hindi na malaya nila na nakarating na sila sa kanilang bahay. Pinapasok nila si Mang Kepweng na panayan tingin sa palibot ng kanilang kubo. Pagpasok nila hanggang kusina, ay nakita nilang abala sa pagluluto ng karne ng kambing si Aling Senab. Nakatalikod ito sa kanila, kaya't hindi nito namamalayan na nakapasok na pala ang magkapatid. Nay, nandito na po kami. Maaga po kami nagsara ngayon. Nay, meron po kami kasamang albularyong titingin po sa sakit nyo. Aba, akala ko ba Pagharap ni Aling Senab, nabitiwan ito ang hawak na sandok at natigilan sa kanyang kinatatayuan. Hindi nito inaalis ang tingin sa nakatayong si Mang Kepweng. Nagtataka naman ang magkapatid sa kakaibang ikinilos na yun ng kanilang ina, habang si Mang Kepweng naman ay nakangiting nakatingin kay Aling Senab. Nay, Mang Kepweng, magkakilala po ba kayong dalawa? Si Aling Senab ang unang nakabawi sa pagkabigla. Ngunit kapansin-pansin ang pagbabago sa kilos nito. Nanghihinang napaupo ito at hindi tumitingin kay Mang Kepweng. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Pedro dahil ramdam niya ang tensyon sa loob ng kusina. Kaya naman, hindi niya iniwan ang kanyang ina. Halata ang panginginig sa katawan nito, habang si Juan naman ay pinaupo sa mahabang bangko si Mang Kepweng, paharap sa lamesa. Pasensya na kayo. Baka masama lang ang pakiramdam ng nanay niyo. Oo, masama nga ang pakiramdam ko mga anak. Sige na, lumabas na muna kayo. At ako na lang ang makikipag-usap kay Mang Kepweng. Magkasamang lumabas ng kusina ang magkapatid. Ngunit nanatili silang nakaupo sa upuan nila sa sala habang pinakikiramdaman ang nangyayari sa paligid. Maging sa kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito sa loob ng kusina. Hindi tuloy maiwasan ng magkapatid na hindi magtaka at hindi mag-alala sa mga nangyayari. Kuya, teka lang. Sa palagay mo, tama bang iniwan natin si nanay na mag-isa habang kausap si Mang Kepweng? Ewan ko, Juan.
Hindi ako mapalagay. Alam mo, para talagang may mali eh. Halata na natakot si nanay kay Mang Kepwing. Ayaw niya lang ipakita sa atin. Magsasalita pa sana si Pedro nang lumabas si Mang Kepwing sa kusina. Kasunod, ang nakangiti nilang ina. Nagkatinginan silang dalawang magkapatid sa pagbabago ng emosyon ni Aling Senab. Huwag na kayo mag-alala sa nanay niyo. Marami na akong ginamot na katulad ng sakit ng nanay niyo. Lahat naman ay gumaling. Dati ko siyang kaibigan, kaya gano'n na lamang ang kanyang gulat nang magkita kami. O siya, sige, paano? Aalis na rin ako. Basta't iinimin niya ang gamot na iniwan ko para sa kanya. Napatayo sa kinauupuan ang magkapatid dahil sa masayang balita na narinig nila mula kay Mang Kepwing. Tila nawala ang pag-aalala sa dibdib ni Pedro nang makitang maayos na ang kanilang ina. Inihatid pa nito si Mang Kepwing hanggang sa labasan. Hindi lang talaga mawala sa isip ni Pedro ang panginginig na yon ng kanyang ina kanina. Ngunit pinagbatayan na lamang niya ang masiglang pagkilos ng kanilang ina habang kausap si Mang Kepwing. Parang walang nangyari na bigla itong lumakas. Pagkatapos umalis ni Mang Kepwing, ay nagpaalam na rin sila sa kanilang ina na kailangan nilang bumalik sa palengke dahil balak ni Tatay Inok na turuan sila sa paggamit ng kakaiba nilang mga sandata. Hindi nila sinabi sa kanilang ina na balak nilang maging isang manunugis ng mga aswang na kanibal. Dahil ayaw na nilang mag-alala pa ito sa kanilang dalawa ng kanyang nakababatang kapatid na si Juan. Pagkatapos pumayag ni Aling Senab, ay naglakad na sila papunta sa palengke. Lumipas lang ang ilang minuto, ay maayos nilang narating ang kinaroroonan ng kanilang pwesto. Nadatnan nila ang matanda na kanina pang naghihintay sa kanila. Sinabi nila kung bakit sila natagalan. Ikaw na muna, Pedro, ang tuturuan ko kung paano gumamit ng jungle bolo. Pero sa kakahuyan natin gagawin ang pagsasanay dahil maraming tao rito. Hindi nila tayo pwedeng makita. Tatay Inok, sabay niyo po ba kaming tuturuan ni Kuya? Oo, nakikita ko naman na mabilis kayong matututo sa mga ituturo ko sa inyo. Meron na talagang mga nakahandang kagamitan na pagsasanayan natin sa kakahuyan. Hindi nga sila nagtagal sa palengke at agad silang pumunta sa kakahuyan para sa pagsasanay na kanilang gagawin. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay tumambad sa kanilang paningin ang lugar kung saan ay merong mga nakatayong mga kahoy na sinadyang ibaon. Ang paligid ay napapalibutan ng matataas na mga puno na nagsisilbing bubong laban sa sikat ng araw. Habang ang mga ugat at damo sa lupa ay nagsusulputan na parang mga ahas na gumagapang. Sa isang maluwag na bahagi ng gubat, nilinis ni Pedro ang lupa gamit ang kanyang jungle bolo. Isang mabigat at matalim na talim na kayang sumibak ng mga sanga at kawayan. Dito niya ginamit ang kanyang lakas at kasanayan ayon sa sinabi ni Tatay Inok. Ang mga troso na nakatayo ay ginawa niyang target. Bawat hampas ng jungle bolo ay may tunog na matalim na sumasama sa hangin. Sa paligid ay naririnig ang huni ng mga ibon at kaluskos ng mga hayop sa damuhan. Tila nakikiisa sa kanyang puspusang pagsasanay. Ang pawis ay tumutulo na sa kanyang noo at ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng tapang at determinasyon. Ang lugar na yon, bagamat payak, ay nagsilbing lihim na pugad kung saan hinuhubog ni Pedro ang kanyang sarili, hindi lamang bilang mandirigma, kundi bilang taong handang ipaglaban ang baryong nilipatan.
Habang si Juan naman ay nagsisimula na rin sa pagsasanay gamit ang kris. Isang sandatang may kakaibang anyo. Ang talim naman nito ay alon-alon na parabang dumadaloy na tubig. Sa bawat pagwasiwas ng mga kamay nito, kumikislap ang bakal na tila apoy na sumasayaw. Mahigpit ang kapit nito at bawat hakbang sa damuhan ay sinasalubong ng mabilis at tiyak na galaw. Ginawa nilang katulong ang katahimikan ng gubat. Ang tunog ng pagbugso ng hangin at huni ng mga ibon ay naging musika sa kanilang pag-iensayo. Ang bawat hampas, bawat salag at bawat saksak ng kris ay hindi lamang pagpapatalas ng kakayahan, kundi isang ritual ng disiplina at lakas ng loob para kay Juan. Sumasabay ang dikta o utos ni Tatay Inok sa magkapatid. Tuluyang nagpamalas ng husay ang magkapatid nang matutunan nila ang itinuro ni Tatay Inok. Ngunit habang nag-iensayo ay bigla silang sinalakay ng mga kalalakian na nakabahag at may mga pana sa likod. May mga pinturang kulay puti ang mga muka at sumisigaw ng kakaibang pag-angil at paghuni ng bibig. At tanging ang mga ito lamang ang nagkakaintindihan. Pinalibutan sila ng kakaibang mga nilalang. Handa kayo. Sila ang mga kanibal sa umaga at aswang sa gabi. Magagamit na ninyo ngayon ang mga natutunan ninyo. Maging si Tatay Inok ay humanda na rin sa pakikipaglaban sa mga bagong dating na nilalang. Halos 10 ang bilang ng mga taong may kakaibang mga itsura. Lahat ay nakangisi na kulay pula ang mga mata. Ang mga ngipin ng mga ito ay matutulis na parang pangil ng mababangis na mga hayop. Nakatayo sa gitna ng maluwag na kakahuyan ng tatlo habang pinakikiramdaman ang galaw ng mga kanibal sa kanilang paligid. Tangan-tangan ang kanilang mga sandata laban sa mga pana ng kalaban. Mabilis ang tibok ng puso ni Pedro ng mga sandaling yon. Dahil yon ang unang beses na laban na gaganapan nilang dalawa ni Juan. Sa kaliwang tabi ay si Juan. Mahigpit ang hawak nito sa kris, handa sa bawat pag-atake ng mga kalaban. Mag-iingat kayo magkapatid. Talasan niyo ang inyong pakiramdam. Kayo rin po, Tatay Inok. Sa tingin ko po, kanina pa po nila tayo pinapanood sa pagsasanay. Kuya, wag na muna kayo magsalita. Para kasing nagbabalik na sila umatake. Tignan nyo. Hindi nga nagkamali si Juan sa sinabi nito. Unang sumugod ang 3 kanibal. Mabilis na parang mga hayop na gutom na gutom. Isang malakas na hampas ng jungle bolo ni Pedro ang dumurog sa isang balikat ng kanibal, habang ang isa naman ay tumilapon sa damuhan nang salubungin ng kris ni Juan ang iba pang kanibal. Lumipad ang mga palaso mula sa kanilang mga kalaban. Matagumpay naman na naiwasan yun ng magkapatid. Para silang hangin na nakikipagsabayan sa mga pag-atake ng mga kanibal na takam sa kanilang mga dugo at laman. Bawat sugat na tinatamo ng magkapatid ay nagdudulot ng pagka-agresibo sa mga kanibal na walang tigil sa pag-atake. Juan, puntiryahin mo kanilang leg. Ikaw naman, Pedro, salagin mo ang lumilipad nilang palaso gamit ang iyong bolo. Pero, Tatay Inok, kahit malapitan ang pag-atake ng mga kanibal, ay hindi nakaubra ang mga yun sa bilis ni Pedro. Para bang naging malakidlat na sa pagkilos ang binata. Yun ang kapangyarihang hatid ng sandata sa magkapatid. Kaya naman, marami ang bumabagsak na kalaban sa lupa at si Juan ang tagagilit ng leeg ng mga nakahandusay na kanibal. Habang ang natitirang mga kalaban
ay patuloy sa pag-angil na parabang hindi natatakot sa sandata ng magkapatid. Si Juan naman ay kumilos na parang sumasayaw sa indayog ng hangin. Inikot nito ang katawan at sa isang mabilis na saksak ng Kris ang tumapos sa ikatlong kalaban. Maya-maya pa, dumating ang iba pang mga kanibal. Mas lalong naging mabilis ang kilos ng magkapatid, habang si Tatay Inok naman ay humihingal na nakikipaglaban sa mga kanibal. Mas dumarami at lumalakas ang sigaw, ang mga hampas ng kalmot at paglipad ng mga palaso sa kanilang kinatatayuan. Tinamaan ng palaso sa balikat si Pedro. Padaplis yun, kaya hindi masyadong dumugo. Ngunit bigla siyang natigilan nang makitang unti-unting naghihilom ang sugat niya sa katawan, at nakita rin yun ni Juan dahil maging ang sugat nito ay nawawala rin. Huwag na kayong magtaka, sapagkat ang hawak ninyong mga sandata ay merong taglay na kapangyarihan na kayang magpagaling ng sugat sa sino man na may hawak nito. Kaya huwag na kayong mag-alala. Tapusin na natin ang laban dahil nagsisimula na silang sumalakay. Sige, sugod! Ang 5 bagong dating na kanibal ay sabay-sabay na umatake sa kanila. Mabilis na umatras si Tatay Inok, ngunit bago pa malapitan, 2 katawan ang bumagsak matapos tagain ni Pedro ang mga sumugod. Si Juan ay humarang sa natira. Ang bawat alon ng Kris ay tumatama sa laman hanggang sa duguan ng humahandusay sa lupa ang mga kanibal. Pagod na sila, ngunit matatag pa rin silang nakatayo sa gitna. Hinarap nilang 3 ang nalalabing 2 kanibal. Humaginit ang itak ni Tatay Inok. Tumusok sa dibdib ng isa. Ang huli ay sumugod naman kay Pedro. Ngunit mabilis itong hinarangan ni Juan at sabay nilang tinapos ang buhay nito sa pamamagitan ng saksak gamit ang Kris. Kasabay ng matalim na hiwa ng jungle bolo. Natalo ang mga kalaban at sabay-sabay na nasunog ang mga katawan. Ang katahimikan ay binalot ng hingal mula sa pagod na katawan ni na Pedro, Juan at Tatay Inok. Hingal na hingal sila, ngunit nakatindig pa rin. Magkakatabi ang 3. Sa gitna ng kanilang pakikipaglaban, napatunayan nilang hindi lamang sandata ang nagbibigay ng lakas, kundi ang pagkakaisa, tapang at tibay ng loob sa pagharap nila sa mga nilalang. Sa tagal ng kanilang labanan, malapit nang dumilim ang kapaligiran. Isinama ng magkapatid si Tatay Inok sa kanilang bahay, ngunit pagdating nila sa kanilang tirahan, tumambad sa kanilang paningin ang sirang bahay at bukas na pintuan. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Pedro. Ano nangyari dito? Nay! Nay, nasaan kayo? Nay, nandito na po kami ni Juan! Ngunit walang tugon mula sa kanilang ina na si Aling Zenab. Naluluwang pumasok sa loob ng bahay si Juan at hinanap ang ina sa lahat ng sulok ng bahay. Pagbalik sa labas, ay naluluha itong nagsalita habang nanginginig ang katawan dahil sa takot at pag-aalala. Kuya, nawawala si nanay. Hindi natin siya dapat iniwanan mag-isa dito. Malamang na merong kumuha sa nanay nyo. Sa itsura ng bahay nyo, parang nagkaroon ng matinding habulan mula sa mga taong kumuha sa inyong ina. Tatay Inok, ano na pong gagawin namin? Tulungan niyo po kaming mahanap si nanay. May sakit po siya, Tatay Inok. Baka po kung ano po nangyari sa kanya. Sa palagay nyo, sino ba ang kukuha sa nanay nyo? Bago lamang kayo rito sa baryo at imposibleng may magtangka sa buhay ng nanay nyo. Hindi po bago si nanay sa lugar na to, Tatay Inok. Dahil dito po siya ipinanganak.
Kaya nga po nagtataka kami kung bakit bumalik siya rito eh. Kung ganito po pala kagulo ang lugar na to. Sino pang nakakaalam sa lugar na to? Si Mang Kepwing po. Yung albularyo pong gumamot kay nanay. Mang Kepwing? Mang Kepwing baka mo? Isang albularyo? Teka, parang narinig ko na ang pangalan niya. Pero hindi siya isang albularyo. Kilala ko ang lahat ng albularyo sa baryong ito. Imposible yun. Dahil palagi ako naglilibot sa baryong ito. Biglang nangihinang napaatras ng hakbang ang matanda. Bumakas ang takot sa mga mata nito at nag-aalalang napasulyap sa kanilang dalawang magkapatid. Hindi maaari. Kung hindi ako nagkakamali, si Kepwing ang nagdala sa nanay niyo sa kanilang tribo. Po, bakit naman po makakarating sa tribo si nanay? Dahil nakakasigurado ko si Kepwing na tinutukoy niyo ay ang anak ng pinuno ng mga kanibal na napatay ko at balak na magiganti sa akin. Siya ngayon, ang pinuno ng mga aswang na kanibal. Pero bakit naman po madadamay si nanay? Wala po siyang alam sa away niyo. Yun na nga ang ipinagtataka ko, Pedro. Dahil ang kanilang mga pinapatay ay ang lahat ng may kinalaman sa aking lahi. Pero Tatay Inok, nabanggit po din nanay sa amin na kaibigan daw po niya si Mang Kepwing. Kaya po nagtiwala po kami ni Kuya sa kanya. Nagtiwala kayo. Kahit mabigat ang nararamdaman niyo sa kanya, di ba? Ang taong merong masamang budi, kadalasan, ay nararamdaman ng mga taong nakapalibot sa kanya ang bigat ng kanyang presensya. Posibleng ginamitan ng hipnotismo ang nanay niyo para umanib siya sa kanilang lahi. Tiyak na may ibang dahilan. Nasa panganib ngayon ang nanay niyo. Kuya, Tatay Inok, kailangan po nating hanapin ang kinaroroonan ng kanilang tribo. Hindi po kami maaaring manatili rito nang hindi naililigtas ang nanay namin. Kapat na po siguro mga natutunan namin pagdating po sa pakikipaglaban, Tatay Inok. Pagkatapos po namin marinig na nasa panganib pong nanay namin, hindi po kami mapapalagay dito. Sige, tutulungan ko kayo. Sa palagay ko ay kasalanan ko rin kung bakit nadamay kayo magkapatid. Marahil ay iniisip nilang mga apo ko kayo, kaya kinuha nilang nanay nyo. Sa gabi sila magsasagawa ng ritual kapag merong bagong sapi sa kanilang pangkat. Kaya habang hindi pa dumidilim ang paligid, ay hahanapin natin kung nasaan sila nagtatago. Simulan na po natin ang paghahanap sa kanila, Tatay Inok. Nagmamadaling kumilos ang tatlo sa paghahanap sa kuta ng mga kanibal. Binalot ng pag-aalala ang dibdib ni Pedro, ganun din si Juan. Hanggang inabutan na sila ng pagdilim sa daan. Tanging tanglaw lamang nila ay ang maliwanag na sikat ng bilog na buwan. Tahimik na naglakad sina Tatay Inok, Pedro at Juan sa pusod ng kagubatan. Ang kanilang mga yapak ay halos hindi marinig sa makapal na damo. Ngunit ang kanilang mga mata ay malikot na parabang alerto sa bawat galaw ng paligid. Maingat nilang sinusuyod ang bawat sulok ng gubat. Sa kanilang mga puso ay iisa lamang ang layunin. Hanapin ang tribo ng mga aswang para iligtas ang kanilang ina na si Aling Zenab. At nang matuldukan na ang matagal ng pag-aasik ng lagim at takot sa kanilang baryo, maya-maya pa ay unti-unting nagbabago ang klima ng paligid. Ang mga puno ay nagmistulang kublihan at ang hanging pumapaloob ay mabigat. Amoy ng nabubulok na laman at dugo ng tao ang umalingasaw sa buong paligid. Nararamdaman kong malapit na tayo sa kanilang tribo. Kaya humanda na kayong dalawa. Mahinang bulong ni Tatay Inok sa magkapatid habang ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Narinig nila ang alingaw ng mga nakakatakot na halakhak mula sa di kalayuan.
Ang tunog ay hindi pangkaraniwan. Malalim, gutom, at punong-puno ng kasamaan. Dumagdag pa rito ang mga matang nagliliwanag mula sa kadiliman. Dahan-dahang lumitaw mula sa pagitan ng mga puno ng kahoy. Sa wakas, natagpuan nila ang kanilang hinahanap, ang nakatagong tribo ng mga aswang. Kitang-kita ni na Pedro at Juan ang kanilang ina na nakagapos sa kawayang nakabalagbag sa itaas ng kakahuyan. Walang malay at merong mga pasa sa katawan. Habang ang malaking kawa ay kumukulo, nakalagay ang mga lamang loob ng mga biktima ng mga ito. Sa gitna ng nag-aalab na mga sulo, nagsasayaw ang mga nilalang na kalahating tao at kalahating halimaw. Ang mga balat ay kulay abo, ang mga kuko ay matutulis, at ang mga ngipin ay kumikintab sa dugo ng huli nilang mga biktima. Tahimik na nagtagpo ang tingin ng tatlo. Walang salita, ngunit malinaw ang kanilang pasya na ang labanan ay hindi na nila maiiwasan. Pumunta sa gitna ng mga aswang si Mang Kepweng. May hawak itong sibat na gawa sa matulis na bato. Alam kong susugod kayo sa tribo namin. Dahil hawak ko ang pinakamahalagang bagay sa mga buhay nyo. Nagkakamali ka. Wala akong kinalaman sa kanila. Kaya wag mo silang idamay. Pakawalan mo ang nanay nila. Dahil kung hindi, mangyayari rin sa inyo ang ginawa namin kanina sa mga tauhan mong hayop ka. Matagal na panahon na kitang hinahanap, tanda. Pagkatapos pakakawalan ko lamang ang nag-iisa kong alas. Nagkakabali ka. Hindi mo ba talaga nakikilala ang babaeng nakatali sa itaas ng puno? Pabihira. Napakawalang kwenta mo palang ama kung sarili mong anak ay hindi mo makilala. Pambihira. Ako lang pala ang nakakakilala sa kanya. Matagal kong pinag-aralan ang lahat ng tungkol sa'yo, tanda. Ano ang ibig mo sabihin? Itanong mo sa dalawang kasama mo kung ano ang pangalan ng kanilang ina. Napasulyap si Tatay Inok sa gawi ng nag-aalalang magkapatid. Nagtataka sila sa naging pag-uusap ng dalawa. Pedro, Juan, ano ang totoong pangalan ng nanay ninyo? Senab po. Senab po ang pangalan ng nanay namin, Tatay Inok. Bigla, bumagsak sa lupa si Tatay Inok sa labis na pagkabigla. Nanginginig ang katawan nito at takot na napatingin sa gawi ni Aling Zenab, habang wala pa rin itong malay na nakagapos ang mga kamay at paa habang nakasabit sa puno. Tatay Inok, ano po nangyayari? Hindi ko po maintindihan. Lumakas ang alingaw-ngaw ng tawa ni Mang Kepweng sa nakitang reaksyon ng matanda. Ang hina talaga ng mga ulo nyo. Anak ni Tatay Inok ang nanay nyo. Si Senab, ang bunsong anak ni Tatay Inok, na tinangay ng malakas na agos ng tubig habang tumatawid sila sa ilog para tumakas. Ang nakakuha sa kanya ay ang kaibigan rin niya na si Lento, na napatay ko rin dahil natuntun ko kayo sa baryo nyo. At sa dinami-rami ng paglilipatan nyo, dito pa talaga sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tatay Inok, totoo po ba sinasabi ng halimaw na yan? Oo, Juan. Totoo. Mga apo ko kayo. Anak ko si Senab. Naluluwang bumaling ng tingin si Pedro sa gawi ni Mang Kepweng. Pakawalan mo nanay namin, Mang Kepweng! Kung ikaw ang pumatay sa tatay namin, dapat kang magbayad. Buhay ang kinuha mo. Kaya buhay rin ang magiging kapalit. Kaya nga ako naniningil sa inyo.
Dahil buhay ang inutang ng magaling na manunugis niyong lolo. Nagpalit pa ng pangalan ng hayop. Akala niya siguro ay makakapagtago siya sa akin ng habang buhay. Hindi niya akalain na sa pagpalit niya ng pangalan, hindi kagad siya makikilala ng kanyang anak. Pinahirapan niya si Zenab sa paghahanap sa kanya. Pagawalan mo ang anak ko, hayop ka! Tayong dalawa magtuos! Huwag mong idamay ang pamilya ko! Ako lang ang may kasalanan sa iyo. Sobra na ang buhay na kinuha mo sa akin. Kaya tama na. Tapusin na natin ito. Nagkakamali ka. Damay-damay na to. Ubusan ng lahi. Matirang matibay. Tama na, Satsat! Simulan na natin ang laban! Unang sumugod ang galit na si Juan. Hawak ang kanyang kris. Napuno ng sigawan ang salubungan ng mga naglalaban. Sabay-sabay na sumugod ang mga alagad ni Mang Kepweng. Kumakaway sa ere ang matutulis na mga kuko at pangil na kumikislap sa liwanag ng apoy sa gitna ng tribo. Ngunit sa sandaling yon, sina Tatay Inok, Pedro at Juan ay nagmistulang mga hangin na gumagalaw ng magkakahiwalay para labanan ang mga halimaw. At bawat galaw nila ay mabilis at halos hindi masundan ng mga mata. Maliban kay Tatay Inok na dahil sa katandaan ay madaling napapagod at nagpapahinga sa bawat kanibal na napapatay nito. Si Pedro naman ay kumikilos na parang naglalaho at muling sumusulpot. Ang kanyang jungle bolo ay sumasabay sa ihip ng hangin. Dumadaplis, ngunit eksaktong tumatama sa dibdib ng bawat aswang na lumalapit sa kanya. Para siyang ihip ng hangin na di mahawakan. Ngunit sa likod ng bawat dampi ng kanyang sandata ay may kasamang sugat na nagdudulot ng kamatayan sa bawat tatamaan ng kanyang jungle bolo. Si Juan naman, hawak ang kris, ay parang ipo-ipo. Ang bawat hampas ay sabay na bumabagsak ang mga kalaban sa lupa habang nagkikisay ang katawan na hinahabol ang sariling hininga. Pinipigilan ng mga aswang ang pagbulwak ng kanilang dugo mula sa sugat na likha ng kris ni Juan. Kasabay ng pagkasunog ng katawan ng mga ito. Ang bawat pag-atake ay walang tunog. Tanging ihip lamang ng hangin ang maririnig bago bumagsak ang isang aswang sa lupa, duguan at wala ng buhay. Ang bawat pagwasiwas ng mga kamay ng magkapatid ay parang alon ng hangin na pumupunit sa balat ng mga aswang na kumakalaban sa kanila. Isang mabilis na pagsaksak sa katawan ng natitirang kanibal ang ginawa ni Pedro. Tumagos ang kanyang jungle bolo sa likod nito. Bumagsak ang huling alagad sa lupa hanggang sa natira na lamang ang nakatayo na si Mang Kepweng. Si Tatay Inok ang umakyat sa puno para iligtas ang anak, habang sina Pedro at Juan ay nakatayo paharap sa pinuno ng mga aswang na kanibal. Nasa dugo niyo talaga ang pagiging manunugis at matadero ng mga aswang. Hindi ko akalain na mas malakas pa pala kayo kay Tatay Inok. Dapat pala, pinatay ko na kayong magkapatid. Hindi mo na kailangan magsisi, hayop ka. Dahil yun na, kami naman ang kakatay sa'yo. Kaya simulan mo na magdasal sa hari ng kadiliman. Tignan ko lang kung matulungan ka lang Diyos-Diyosan mo dahil malapit na kayo magkita sa impyerno. Ngumisi ng nakakakilabot ang pinuno ng mga aswang na si Mang Kepweng. Umikot ito ng mabilis sa ere. Gamit ang sibat, inatake sila nito ng palo sa katawan. Bumagsak pasadsad sa lupa si Juan. Hindi rin naiwasan ni Pedro ang pagtama ng sibat sa kanyang tagiliran. Bumagsak siya sa lupa, ngunit itinukod niya ang kanyang jungle bolo. Mabilis at matapang na hinarap niya si Mang Kepweng. Naiiwasan nito
ang kanyang bawat pag-atake. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagtulong sa kanya ng nakababata niyang kapatid na si Juan. Magkasabay silang umatake at sumugod sa kinaroroonan ni Mang Kepweng. Dahil sa bilis ng pagkilos ng magkapatid, hindi na nagawang iwasan ng kalaban ang kanilang mga pag-atake. Para sa tatay ko na pinatay mo! Mamamatay ka na ngayon sa mga kamay ko! Isang ubod ng lakas na pagsaksak sa tiyan ang ginawa ni Pedro. Tumagos ang talim ng jungle bolo hanggang sa likod nito. Kasunod ng pag-ikot naman ni Juan gamit ang kris. Nilaslas nito ang leeg ni Mang Kepweng at sabay nilang binunot ang kanilang mga talim at inulit ang pagsaksak sa katawan nito. Hanggang sa bumagsak sa lupa si Mang Kepweng, naliligo ito sa sariling dugo at kung ano ang naging itsura ng mga naging biktima nito ay ganun din ang sinapit ni Mang Kepweng. Dilat ang mga mata at may lumalabas na dugo sa ilong at wakwak ang tiyan dahil sa tama ng jungle bolo ni Pedro. Habang ang leeg naman ito ay balat na lamang ang nakadikit sa katawan. Tila kinatay na baka. Brutal at malalang ganti ng magkapatid na matadero ang sinapit ng pinuno ng mga aswang. Napasulyap ang magkapatid sa gawi ni Tatay Inok, habang ang kanilang ina na si Aling Senab ay nagkamalay na. Anak! Senab! Ang Tatay Rodolfo mo to! Ako si Tatay Inok! Tinulungan ako ng mga anak mo! Patawarin mo ko! Hindi ko alam na buhay ka pa! Ay, Diyos ko! Buhay nga po kayo! Salamat sa Diyos! Nahanap mo ko! Oo, anak. Ang mga anak mong sina Pedro at Juan ang nakahanap sa akin. Sa tulong ng Diyos, pinagtagpo kami ng mga anak mo. Kaya pala pamilyar sa akin ang kilos nila. Parang nakikita ko ang sarili ko sa kanila dahil taglay nila ang dugo ng pagiging isang matadero. Bilang isang manunugis ng mga aswang. May papalit na sa akin. Wala nang manggugulo sa atin, anak. Magkakasama na tayong muli. Buo na ang ating pamilya. Tay, ang akala ko po talaga, hindi na tayo magkikita pa. Isang malakas na hagulgol ng iyak ang narinig nila sa mag-amang matagal nang hindi nagkita. Habang sina Juan at Pedro naman ay hawak pa rin ang sandata na tumutulo pa ang sariwang dugo ni Mang Kepweng. Napalapit sila sa kinaroroonan ng kanilang ina. Inalalayan nila itong tumayo at nilisan ang lugar na yon ng magkakasama. Kasabay ng pagkasunog ng buong tribo ng aswang na kanibal. Magmula ng gabing yon ay wala nang naging balita tungkol sa mga lalaking natatagpo ang patay sa kakawyan. Wala na rin ang banta ng panganib at natahimik na ang kanilang mga buhay. Masayang muka ng magkapatid ang bumungad sa tindahan ng matanda bilang mga bagong matadero sa palengke. Araw-araw na pinapanood ng mga tao ang pagpapakitang gilas ng magkapatid. Palaging ubos ang kanilang panindang karne. Hindi nagtagal ay nakahanap si Tatay Inok ng albularyong titingin sa sakit ni Aling Zenab. At dahil sa matyagang gamutan, gumaling ang kanilang ina sa sakit nito. Ngayon ay kasama na nila si Tatay Inok sa bahay. At sila namang magkapatid ay isa ng napakahusay na matadero sa palengke ng baryo ng Kalumpit. Sa kwento ni na Pedro at Juan, higit pa sa kanilang husay at lakas ang naging sandigan nila sa bawat laban. Totoo na ang kanilang tapang at kasanayan sa sandata ay mahalaga, ngunit higit sa lahat, ang kanilang pananampalataya sa Panginoon ang nagbigay ng tibay sa kanilang loob para lumaban sa kampon
ng kadiliman. Sa gitna ng dilim ng kagubatan at panganib na dala ng mga aswang, hindi sila nawalan ng pag-asa sapagkat naniniwala silang kasama nila palagi ang Panginoon. Ang tao ay maaaring malakas at biyasa, ngunit kung wala silang tiwala sa Diyos, ang kanilang puso ay madaling panghinaan. Si Pedro at Juan ay nagtagumpay hindi lamang dahil sa kanilang sariling lakas, kundi dahil naniwala silang hindi sila nag-iisa, na sa bawat hampas ng kanilang mga sandata, ang Diyos ang gumagabay sa kanila. Ipinakita nila na ang pagmamahalan ng isang magkapatid ay palaging magkasama sa hirap at ginhawa. Dahil sa ating sariling buhay, hindi man natin kahaharapin ang mga kanibal o aswang, haharapin naman natin ang iba't ibang klase ng pagsubok na susukat sa ating katatagan. Kaya piliing maging mabuting tao upang ang kaparusahan ay hindi natin sapitin sa kamay ng may likha sa atin.